Dito tayo. Totoo ba to? Sa pangalawang Pangulo, umuugong din ang usapin ng isa umanong impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod yan ng paghain ng plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta at pagpursigi umano sa mga kaso laban sa tinaguriang contractors. Narito ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng ulat na mayroong umanong ikinakasang impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Kamara, wala raw naririnig ang ilang mambabatas tungkol dito. Uy, teka lang mga clear ha. May binanggit kasi dito ha. Na isang impeachment complaint ang ipine-prepare o inihanda after ng issue about Senator Marcoleta. Ba? Nariyan Sino naman kaya ang kukumpas nun? Para matanggal siya. si Ag Teachers Portals Representative Antonio Tino. Naka-break tayo ngayon. So wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So hindi natin alam kung meron na. Baka meron siyang tinamaan. Malaki. At kayang kumumpas. Baka meron siyang tinamaan na napahiya. Kailangan kumumpas. Diba? Inaiisip ako pero mahirap magsalita. Mga clear, kasi ngayon ko lang naman ito nadinig. Wala akong info. Wala naman akong info. Pero syempre, minsan iisipin mo, baka may tinamaan siya na baka napahiya or what. Kailangan na tanggal ka. Diba? So, instead na i-push, suportahan ang mga nag-iimbestigan tulad nito na walang sinisino. Pag may tinamaan, malaking tao, malaking grupo, malaking organisasyon, at mukhang napahiya dahil baka hindi napagbigyan, tatanggal. Diba? Sige, tuloy tayo. Wala naman daw so far. Ganito rin ang naging tugon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nang tanungin natin tungkol sa issue at wala rin anya siyang nakikitang basihan sa ngayon para hainan ang impeachment complaint si Remulla. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative. Ganyan nga dapat ang ginawa nila dati. Kasi hindi kumikilos. Diba? Yung isa naman, hindi kumikilos. Ito naman si Ombudsman Remulla, kumikilos. Yung kumikilos at nag-imbestiga, yun ang papa-impeach, yung hindi kumikilos. Hayahay. Diba? Senator at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng Ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero wala rin anyang kumagat dito. Maging si Bicol Saro Portales Representative Terry Ridon, wala rin impormasyon tungkol sa umuugong umanong impeachment complaint laban kay Remulla. Nang tanongin naman si Tino kung sa tingin niya ay posible ang isang impeachment complaint laban kay Remulla. Well, may mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So we just have to wait and see. Kasalukuyang aktibo ang tanggapan ni Remulla sa paghahain ng mga kaso at pag-iimbestiga laban sa ilang opisyal ng gobyerno, lalo na mga personalidad na naiuugnay sa flood control scandal. Simula nang maupo si Remulla bilang ombudsman noong October 2025, nakasuhan nito ang ilang tinaguriang big fish sa anomalya sa flood control projects sa bansa. Kabilang na sina dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Chair Zaldico na pinakahanap pa rin ng mga otoridad. Para sa Agenda Weekend. Okay? Well, anyway, mga clear, so, yun na. So, sana lang, no? Sana lang wala na makikialam na mga malalaking tao, malalaking organisasyon, hayaan lang natin proseso. Sana lang. Kasi may mga makialam eh. Okay, dito na tayo. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yan? Wait. Dito tayo, mga clear. Gusto nila yung gaya ni Martinez na puppet nila. Kaya nga, di ba? Yung walang ginagawa. Ito mga clear, how ironic. Sandali lang, bago tayo mag-start. How ironic. Yung dating walang ginagawa, masaya sila. Yung dating walang ginagawa at hindi marunong mag-account ng confidential funds. Hindi marunong eh. Sabi niya, confidential daw to, hindi na daw nire-report. Hindi na i-impeach. Hindi na impeach. Ito na nagtatrabaho, i-impeach. Ano ba naman kayo? Bakit tinatamaan kasi kayo? Tuloy. Hindi kapangyarihan ang posisyon sa gobyerno. Yan ang sentro ng mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagharap sa mga intern ng kanyang opisina. Binunyag din niya ang pagtabla sa pakikipag-areglo ng mag-asawang kontraktor
Narito ang Agenda Weekend Report. Uy. Ayun nga, meron nga. Thank you naman. Sabi ko kasi hingi ako sa inyo ng opinion eh. Okay, Ante, Discayas, Dufunsur. Tingin ko yung mag-asawang Dufunsur. Hindi sa flood control. Sa human trafficking. Pero ito kasi, para sa flood control. Tama? Tama, no? Sige. Pakinggan lang natin. Report ni John Manalo. If our leaders do not think of conflict of interest, what happens to our country? Can they just take everything to their table and say, this is mine and this is mine and this is mine, while doing away with the responsibility of serving the people? Tingnan naman. Kung may conflict of interest, hindi kaya, isip lang tayo mga kaya, hindi kaya ito miyembro ng Kongreso pero mag-asawa na involved sa construction? Hindi kaya? Okay, sige, tuloy lang natin na. Iniisip ko kasi baka mayroong mag-asawa involved sa construction, kumbaga may business ng construction, pero gusto pa kasi conflict of interest eh. Kasi kung congressman ka, tapos may napupunta sa mga projects sa inyo, sa mga kamag-anak nyo, may conflict yun, di ba? May conflict of interest. Walang lugar ang conflict of interest para sa mga public official. Yan ang paninindigan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kwento ni Remulla sa mga legal intern ng kanyang tanggapan, nakaalarma na anya na tila nakakalimutan ng ilang opisyal ng gobyerno na may mali sa conflict of interest. Some people who think that they never did anything wrong. And that is the attitude we see in many of those that we are accusing of crimes now. Wala naman akong ginawa masama. Inalala rin ni Remulla ang pagbisita ng isang mag-asawang hindi nito pinangalanan pero anya ay nakasama niya dati sa kamera. Congress! Hindi sa Diskaya to. So, meron tong negosyo sa construction. Yung Revilla. Mga clear. Di ba parang may nabunyag dati na yung Revilla? Meron sa ganito, meron sa anak, meron sa Hindi ko alam eh. Kaya nakasama niya sa Kongreso. So, hindi sila Diskaya to. Ng mag-asawa ang sabina mula sa tanggapan ng Ombudsman. Iniimbestigahan kasi sila dahil sa mga umano'y kaugnayan sa ilang mga government contract. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang ilang mga kongresista dahil sa umano'y conflict of interest dahil sa pagiging contractor. At Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na ngayon ay nasa ilalim na ng preliminary investigation. Kaya ang paalala ni Remulla sa taong bayan at maging sa mga opisyal ng gobyerno, The people have to know that conflict of interest is a sin that should be avoided by every government official. People in power in this country have gotten too much hubris. Too much of it. They think that... Ito nga mga kapatid, inisip ko tuloy, di ba? Nung congressman, si Mike Defensor, ano ginawa niya sa Pax Libera? Patuloy pa rin siya. Actually, alam ko, nabanggit yun ni Ombudsman sa executive session eh. Kino-question si Mike Defensor dun. there is no limit to what they can do with their power. Dagdag din ang Ombudsman, magiging banta sa serbisyo publiko kung tuluyang mawawalan ng moral awareness ang mga lider ng bayan, lalo na sa pagtukoy ng conflict of interest na labag sa batas. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. O di ba mga kapatid, ibig sabihin, most probably, si mag-asawa, may construction work, may construction company. Maybe hindi sila nakapangalan, baka may dami, pero ang beneficial owner, yung mag-asawa. So, may subpoena, kasi he's talking about conflict of interest eh. Diba? Baka kasi nangongontrata, tapos meron silang mga pondo, sila yung mabibigyan ng allocation, diba? Tapos sa kumpanya nila, mabibigay. Diba? Conflict of interest talaga yun, mga ka-clear.